Hi guys! Good morning! Good morning everyone. Ayan. Umaga na naman, Martis. Siyempre may pasok. At ayan, kumakain na si Chrislyn. Yan, hinihikab pa si Chrislyn. At yung ulam niya, siyempre, the best, gatas. Meron naman po kaming ulam na paksiw. Ayaw niya kasi maaga pa daw. Look for my, luwag at saka sangkalan. At saka maaga pa po tayong namulot ng panggatong, sabi nila dito tawag, sungog. Sungog ba? Kasi feeding nila ngayon, nila Chrislyn, pinapadala po sila ng kutsara, tas panggatong. So ginawa ko, nanguha po tayo kanina, maaga pa. Tapos tabliya, yan. Yung tabliyang bilog. Kasi marami na daw pong tabliya sila doon na powder. Tapos mag-ano po tayo, magsisibak sana. Putin na lang po si Papa Bits. Nagbulunter dahil papaliguan ko pa si Chrislyn. Tapos, yung panahon po namin ngayon, ayan, sumisikat na po yung araw. Ayan, lumusulot lumulusot dyan sa may bintana namin sa kusina, na yung hangin naman kagabi hanggang ngayon lang po tumigil, na para pong bagyo. Hangin lang na napakalamig po. Tapos ayun, pagkagising ko, sabi ko mga ko ng panggatong. Ayan, si Papa Bits po yung nagsisibak. Dadalhin po yan ni Chrislyn sa kunti lang naman yan. Ano na po ito? Makakaluto na po ito. Sibon, nilabas ko. Si Luna at saka si Shera, yan, nakawala po sila. Kasi pinalabas ko, yan, jogging po sila ng jogging. Paikot-ikot sila dito. Yan, mahangin pa rin. Magdamag po yung hangin. Hindi naman umulan, humahangin lang. Yan po, napakaganda po ng panahon. Yan, magang-maga, mahangin. Pero si Papa Bits nakahubad, walang damit. Kasi naiinitan daw siya. Kaya, ayan, palaging walang damit. Buti po yun dahil kunti lang po yung labahan natin. At saka kahapon ako naglaba ng hapon. Sa loob lang po ako ng CR naglaba. Yan. Mano na po dito yung likod ko. Maiksi na po yung damo. Kaso lang po yung saging ni tatay na natanim. Ayan, wala na. Hinat-ngat na ng kalabaw. Hindi natutubo yan. Hindi nabubunga. Yun lang po yung masaklap. Tapos yung doon, 2 puno yung nadali. Ayan. 2 puno. Kaya hindi muna nagpakita dito yung may-ari ng kalabaw. Doon naman sa unahan. Ayun. Ayun doon po sa malayo. Ayan po si kalabaw. Doon siya mangdadamage ng tanim. Tapos sabi ko sa kanya, pag binigyan ka na ng champurado, yan, pinabaonan ko po siya ng gatas. Pinapalagyan ko po. Tingnan nyo, si Ate Chrislyn, walang suklay-suklay. At gising na po yung kuya niya. Sabi ko maligo na kasi yung tubig niya is nilagyan ko ng mainit. So, para magmadali, papaliguan ko na lang po siya. Handa na po yung uniform niya. Sige na, sige na. Ayan, may madadala na ni Chrislyn na panggatong. Ayan. Kayang-kaya lang po naman niya dahil magaan lang. Hi guys, nakabis na pala po ako. Pasok na po ako. Ilagay mo dyan sa mo.
nakabihis na po sila. Yan na naman po. Pasukan na naman. Isok, itindog imo bag, itindog. So, dito. Diri ka nakakashoot. Slim. Buho ng silo, pinlugod. Iwan eh, ikuwan, kaya di pa nisulod mo. Kutsarang, ha? Susunod mo na karabasa sa isang parado. O di ka na lang babalong gatas. Sige, bahala ka. Yung sa akin lang, mayroon kang gatas. Nilalagyan ng gatas. Okay. Siya namin, tulog pa. Hey! Papaalis na naman sila, papasok na. Kahoy. Try daw. Try. Oh. Sige na. Ayaw, umandar pa yata. Andun na si Kuya Sansan, nauna na. Gustong sumama ni Bon. Hiningal tayo guys kasi si Bon nakatakas. Ipapasok ko sana, ang kaso lang ano po siya sa kamay ko yung tali niya. Kaya ayun, malayong malayo na yan. Buti pa si Shera bumalik na. Si Bon ewan ko kung nasaan na. Kasi pag nakakatakas yun, talagang lumalayo. Pag nadaanan niya ni Papa Beach doon sa kalsada, magagalit yun si Papa Beach. Papagalitan na naman niya si Bon. Hay nako. Pasaway yung boy, boy. Yung Bon namin pasaway. Pag nakakalas po siya sa dala-dala niya yung tali. Lang po, dumulas sa kamay ko. Ewan ko kung nasaan na si Bon. Kasi lumalayo ka kaagad. Hay, yung dalawa. Iwan ko kung saan na si Bon. Yan, tingnan nyo si Bon. Dali, Bon, dali. Dali. Chut, dali. Dali, kay papagalitan ka ni Papa Beach. At hanim tsugi. Yan, di nahuli. Ganyan lang po siya. Takbo ng takbo. Agoy. Yan si Bon, ayan. Pag hinahabol ka sila, lumalayo. Buti kang dito si Chrislyn. Nagpapahuli yun. Bon, dali. Luna. Dali. Bon. Dali. Wala, ayaw talaga ni Bon umano. Yan ang mahirap kay Bon. Pag nakakawala po siya, talagang, ay nako, pinagpawisan po tayo sa katatakbo. Nahuli ko din si Bon. Tingnan nyo. Hingal si Bon. Lumuluwa yung dila sa katatakbo. Magang-maga, nagpapaano na po. Nagpahabol. Pagod na pagod.
At siya nga pala, meron pong nag-request dyan na itor ko daw yung payag namin, payag-payag. Hindi pa po siya talaga tapos kasi nag-iipon pa ng ng budget. Ito lang naman po siya. At saka baka naman po mayroong magsabi diyan na yung kurtina ko palaging ganyan. Kasi yan lang po sila yung design. Apat-apat, siyempre katatapos nating labhan, inilalagay natin kagad dahil wala tayong ipapalit na ibang kurtina. Baka naman po sabihin yung kurtina ni Mama Dax, palaging ganyan, siguro walang laba-laba. Nasisira na nga ito sa kalalaba ko. Palaging laba. Yan po yung namin, yung main house, sa una, puro kahoy, plywood. Ngayon, ayan, puro hollow block naman po siya, pero hindi pa po naka-finishing. Malaki pang pera yung maano namin dito. Yan. Yung pinaka pintuan, papasok dyan para sa mini sala namin na ginagawa naman pong tulugan namin ngayon dahil dito ayan, nandyan po yung folding bed. Higaan po yan ni Pix Vlog. Habang si Pix Vlog wala dito, tayo po yung nakahiga dito. Pag nandito si Pix, dito kami ni Papa Bits magkatabi sa kwarto ni Jing. Pag nandito naman po si Jing, alam nyo na po guys kung saan po kami hihiga ni Papa Bits. Siyempre, dito sa dito po. Dito sa pwesto na to, tinatabi ko lang yung misa, yung upuan. Dito po kami naglalatag ni Papa Bits. Kasi yun nga, hindi pa tapos yung pinarenovate namin house ni Jing. Kasi yung plano nga ni Mama Walin dito at saka ni Jing, merong pataas. Pero temporary pa lang po yan dahil sakto pa lang yung budget namin or nila para sa main house. Yan, puro pa yan hollow block. Tapos yung kwarto namin, 3 kwarto. Di pa po yan naka-finishing. So yan, ito naman yung kwarto ni Sansan. Ayan, tingnan nyo yung kwarto ni Sansan. Maano po yan si Sansan. Ayan yun. Siya po yung nag-ayos dyan. Mga sapatos niya, nilagyan ng pako para may sabitan. Tapos, yan, araw-araw lang po ako nagwawalis tambo dyan. Kasi yung mga serosemento na kunti, lalong-lalo na ngayon na mahangin, nahuhulog po siya. At saka ito naman po yung namin pinaka-TV ngayon. Kasi naka-projector po kami dahil yung TV ni Jing dinala po sa school. Bali pinalitan kasi nahihirapan po siya dito sa projector niya. Mga ilang minuto po siya bago maka-assemble na parang malaking kinakain na oras bago po siya makapag-umpisa mag klase. So, ayan. Ayan po. Tapos, nandito pa si Sia. Yung mga bintana namin yan, mga orig. Kortina din po yung mga sarado. Yan lang po yung sarado ng bintana po namin. Yan, malaki-laki pa yung yung kakainin na pera. Saka dito, yan. Yung bintana din, ayan, plywood. Nakaditok lang po yan. Pag binubuksan, ditok lang. Tapos, ayan po yung kortina. Tinatali pag pag nagigising na po yung mga po dito, natutulog. Yan si Sia tulog pa. Kahit mahangin, nakasiling pa yan. Nakasiling fan. Ito po yung yung dating sara ng pintuan. Kwarto ni Jing na yung nandito pa banda yung pintuan ng kwarto niya. Tapos ito naman po yung sarado ng pinto ng pinakasala po ni Jing. Kung sino naman po yung nakakita noon sa main house dati ni Jing, yun po yung mga pintuan.
So, ayan na si Papa Beach. Nandito na. At saka yung gilid ng dito, gilid ng, katulad nito, nilagyan ng plywood. Kasi pag nakahiga, may time na pag nabibigla yung mo, yung pagtalikod, yung tuhod mo na dito sa simento, medyo na nasusugatan. Yan po yung munting kwarto ni Jing na marami po kaming gumagamit. Pansamantala po dahil hindi pa naman po tapos. Pero kung maging okay na, siguro magmamaluwag na po itong bahay. Meron lang po silang pinaplano pa or nag-iipon, ayan. Pero nakaabang na po yung pangpataas. Malaki pang gagastusin kasi mag pa sila dida. Diyan nakakagwaray na po tayo. Maglalagay pa po ng beam pang taas. Papataas po yan kasi yung plano po nila mamawalin yung kanilang kwarto sa taas. Tas dito naman kay Jing. So ayan si Papa Beach bumili pala ng ng ulam. Gulay. Sitaw at saka Batong. nilagang baboy. At ito yung labas. Yan, tingnan nyo. Klarong-klaro lang po sa labas. Yung namin. Ayan po. Pero pag na-finishing na po yan, tapos nalagyan na ng jealousy. Ewan ko sa kanila kung anong plano. Magiging maganda na po. Magiging maganda na pong tingnan. Hanggang po ito dito sa likod. Ito po yung mga grills na ginawa ni Papa Beach dati. Ayan. Nakaano lang. Pero mayroong pong paglalagyan yan ni Papa Beach. Tingnan nyo po yung likod namin. Ayan. Pwedeng lumusot dyan yung yung wakwak. Kung mayroong wakwak dito. Pero wala naman. So, ayun po yung kabuuan ng main house namin. Malaki pang budget na iipunin. Saka mayroon pong naglako dito na sinanay ng budbud kabud. Binilhan po natin siya kasi medyo matanda na. Galing na po siya doon sa unahan. Nakita po niya ako. Binilhan ko po siya. Budbud kabud tag 15 po yung isa. Pero suman ito sa amin, suman, alam ko suman. Yung malagkit. May nag-order daw sa kanya, taga bangko, may sobra. Kaya ayun, nilibot niya. Sabi niya nilibod. Ay, hindi. Ano pala? Ilang hula. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Sa amin, iraid. Iraid po. Yun po yung nag-request po na mag-tour po ako sa namin, sa bahay. Yan na po. Sinsyam na po kayo dahil hindi pa tapos. Nag-iipon pa yung nagpapagawa. Marami pa siya pinagkagastusan. Dahil nagkasabay-sabay po yung gastusin sa paaralan. Marami pong activities ng niya. Mga kiddos. So yun, in-stop muna. Nawala naman po tayong itutulong dyan. Yung may tutulong ko lang po yung magbantay. Mag-alaga ng mga anak niya. Sarap naman po siya. Pero ang nakakaano lang, ang liit-liit ng pagkabalot.
parang matrabaho. Hindi katulad ng sa amin na, naalala ko pala. Yung sa amin, tag 10 pesos. Pero may palaman. Dito, ayan, tag 15 yung isa. Parang ganun lang. Binilihan ko lang yung yung matanda kasi parang nakakaawa naman dahil yung lakad niya parang mahina na. Tapos nang lumabas po ako, sabi niya sa akin, "Ha? Ikaw pala." Kilala niya po ako, nakamas kasi. Yan, tumawa na lang pa niya. Opo, sabi ko sa kanya, opo. Pero iniisip ko siya, saan ba kami nagkita? Tapos, yun, sabi niya, ikaw pala ko, no. Pinapaubos niya yung yung tinda niya dahil mga 7 po kabuok to. Kabuok, ayun. 7 piraso. Tapos meron pa siyang natitirang mga 6 yata, pinapaano sa akin, pinaupaubos. Sabi ko sa kanya, ito lang kasi ako lang yung kakain nito. Iwan ko yung mga bata mamaya kung kumain. Kasi hanggang bukas naman po daw ito hindi masisira. Sabi ko sa kanya, ito lang punay. Basta nakilala niya pa ako, pero para sa akin, hindi ko po siya napamilyaran. Hindi ko po siya na parang ngayon lang po kami nagkita. Basta ang sabi niya sa akin, ikaw pala. Baka ko po siya. Nasumit, nung bata ka pa. Hindi. Baka followers ko siya. Sana all mayroong followers dito. Yan si Papa Beats. Nakalinaga po siya, guys. Kain kayo, mga guys. Mainit pa yung sabaw. Tapos meron siyang batong sitaw. Si Sia, tulog pa. Wala namang klase po si Sia ngayon. Nag-chat yung teacher nila. Walang klase sila ngayon, pero bukas exam. Tapos pagka 29, wala din silang pasok. Balik ka sa niyo yan. Bye. Kain po kayo. Yan nga din na kamo sakob. Kung rin sumiring nga sakob ka mo. Buti si Sia natutulog lang sa sa ingay ko. Sungo? Si Sia, si Chrislyn, parang ayaw magdala ng niya, panggatong. Kasi sabi niya sa akin, marami na ko marami na daw sungo sa paaralan nila. Singko nang chat yung teacher nyo na pinapagdala kayo ng ng panggatong. Alam kong tinatamad lang yun. Yun, parang nagmamaktol. Pero hindi naman po yun mabigat. Hindi naman po si Papa Beats sumasama doon sa loob. Hanggang lang po siya. Hanggang gate. Kasi hanggang gate, papunta sa room nila, malayo pa. Hinihingal na ako. Exercise lang yun. Maglakad papunta doon. Kaya sa hapon, pag sinusundo si Chrislyn, pinapasama niya si Sia. Dahil si Sia yung nagsusundo kay ate niya doon sa loob, sa room. Tapos, minsan, nagchat-chat na lang po ko sa teacher ni Chrislyn. Sinasabi ko na palabasin na lang po si Chrislyn papunta sa gate, dyan sa my guard. Yun. Ngayon na, mula kahapon, sinabihan ko si Chrislyn na pag maglabasan na sa hapon, punta ka na lang po sa gate. Hindi naman po sila pinapalabas ng mga ng guard pag walang susundo. Hanggang gate lang po sila. So, dyan na lang po sinusundo. Lalong-lalo na sa hapon dahil mainit. Napakainit. Yung init po na talagang iwan ko na lang. Hindi mo ma-explain yung init. Init ng panahon ngayon. Tas kagabi, magdamag po. Mahangin na mahangin. Nililipad talaga yung
yung kurtina namin, yung mga pinakasara sa bintana, linilipad. Pag titingin ko sa sa may banda ulo ko, nakikita ko na po yung langit dahil yung kurtina nililipad. Pagtingin ko naman po dito sa may bintana, yan, nakikita niyo may tuwalya. Kasi diyan ko po nilalagay, tulad ngayon, yung init, pumapasok, papunta dito. Pumapasok yan. Pag mataas pa yung araw, mababa, yung araw na yan, nandyan nakatapat sa mata mo. Kaya pinalagyan po dito kay Papa Bits ng wire para lagyan po dito. Pinakakuang ko. Yan, tingnan nyo. Parang tabing. Linagyan ko ng tabing. Ganyan, tingnan nyo. Tuwalya. Tapos ayan, wala na pong sikat ng araw. Pag humahangin, yan, gumaganyan yan, Kagabi, para po akong naka-aircon kasi yung hangin pumapasok dito. Gumaganyan yan. Tapos, yan yung sara ko sa bintana yan. Lumilipad yan. Nakikita ko na po yung langit pag tingin ko. Tapos dito naman, yung buwan kagabi. Kasi dito, nakikita ko klaro yung buwan kagabi dito. Para na po akong nasa Mars. Ganyan po, baka sabihin na naman na marami po akong mga nakasabit-sabit. Protect ko lang po yan sa sikat ng araw. Tapos natutuyo naman po yung tuwalya diyan. Ganyan po. Tas dito sa bintana, hindi ko yan binubuksan dahil yung sikat ng araw din pumapasok, tas masilaw pa po pag nagluluto tayo, masilaw kasi nakatapat po sa mata. Katapat yan sa mata natin nakatapat po yan sa mata natin yung araw pag nandito tayo sa lababo. Yan lang po guys, ini-explain ko lang po yung yung nararanasan ko dito sa namin, sa munting mansion. Hindi naman ibig sabihin po na wala, kinikwento ko lang. Na ganyan lang po kami. Kasi daldal po ako. Marami pa akong gagawin. Aray pa. Pawas na lang. Ay, kapulo pa ako nagpawas. Nagtatanong si Papa Bits kung nagpaano na po ako ng tubig. Kasi pag kami lang, sa isang araw, nakakaisa lang po kami nagpapaagas ng tubig. Pero pag medyo marami kami or kompleto po kami dito, nakakadalawa or tatlo. Pag kami lang, hindi po hindi magastos sa tubig. Pag may pag kompleto po kami dito, medyo po kami sa sa tubig. At saka sa January 29, 27 ba ngayon? Opo, February 27. Bukas 28, meron pong rehearsal sila Sansan. Tapos pagka 29, doon na po sila matutulog sa school. Pinapadala na po sila ng mga gamit nila, dadalhin sa Naga City. 29, doon sila sa school. Kasi pagka March 1, aalis na po sila sa papuntang sa Naga City. Marami pong dalahin nilang mga gamit. Kasi doon po sila sa Tagalog yung magpapasalida po. Doon po yung ganap nila. Sayang hindi po tayo makakapanood dahil napakalayo po. Tas siguro mahal ang pamasahe. Tapos sa pagka 29 naman po din, meron po akong padating na pamangkin, anak ng ipangalawa kong kapatid na si Adrian, na kapatid ni Angel. Magpupunta po siya, darating po siya sa 29 kasi naka-schedule po siyang mag-exam sa CNU kung saan po nagtapos si Jing ng pag-college niya, kung saan po siya nag-graduate.
kasi inano po siya ni Jing. Ah, pinahanap po siya ng slot dito sa sa inyo ng exam kasi hindi po siya naka-enroll doon sa Tacloban. So pinatry po ni Jing maghanap ng slot sa inyo. Sa naman nagkaroon po siya ng slot. Kaya ayun, exam na po niya sa March 5. Kaya sa 29 magpupunta na po siya dito. Sabi niya, Mama Dax, nag-chat po siya sa akin kahapon, Mama Dax, pupunta na po ako ng Cebu at dito daw siya tutuloy. Sabi ko, sige. Sabi niya sa akin, tutulong na daw lang po siya sa akin. Sabi ko, sige ba, walang problema. Kasi, exam na daw niya sa sa March 5. So, ang ending nun, talagang mag-exam na po siya. Sa inyo din siya mag-aaral. Tapos, medyo malayo po yung inyo dito sa Sugod. Tapos, malayo din sa Compostela. Ang ending po din nun, mag-ano po siya. Magbo-boarding house din po siya doon sa sa inyo. Sabi niya, ako daw po yung papasamahin niya papunta sa inyo. Sabi ko kay Adrian, hindi ko po kabisado yung kasi marami pong sinasakyan papunta doon. Hindi ko po kabisado yung pagbiyahe. Si Jing yung magsasama sa kanya doon. At sabi ko, kasi hindi pa daw nagre-reply si Jing sa kanya, sa chat. Sabi ko, si Jing, minsan lang yan mag-reply kasi busy sa school. Lalong-lalo na din po ngayon na nadinig ko sa kanya, parang magkikita po sila ni Sansan doon sa pupuntahan ni Sansan kasi doon din po yung doon din po yung nila ganap, parang magkikita-kita po sila doon. Sayang at hindi po tayo makakapunta kasi maraming tao yun, tapos hindi ko alam kung saan po yung Naga City. At si EG naman, yung nandun kay Maintimang si EG. Si Maintimang naman po yung nagpapunta dito, tapos in-enroll po niya sa doon kung saan po siya nag-aaral. So, ang nangyari po, umuwi po siya sa Tacloban. So, hindi po siya nakapag-take ng second grading or third grading. Na sana pinapapunta po din siya ni Jing dito. Iwan ko doon sa bata. Hindi po natuloy. Parang nag-i-schedule lang kailan po siya pupunta dito. Na yung doon po siya nag-aaral sa nila Maintimang dati, na ngayon si Mariel yung nandoon. Buti pa si Mariel kahit parang kung tawagin sa amin sa Waray, sagipo. Ano po sa Tagalog yung sagipo? Yung maraming ginagawa pero pagbigay din pa ng oras si Mariel sa sa pag-aaral niya. Basta kung sino po yung nanonood dyan na Waray, sa Tagalog po yung sagipo, ganun. Kasi hindi ko po yung Tagalog lahat ng ng hindi ko mabigkas yung Tagalog sa lahat ng mga ibig sabihin ng Tagalog sa Waray. Kaya comment na lang po kayo kung ano man po yung pinagsasabi ko na hindi nyo naintindihan at sa mga nakakalam po. Kayo na lang po yung mag-translate sa Tagalog. Pareho sa may nag-comment na malalim daw yung Waray ko, yung sursi. Yung nagsusursi tahi sigsag, malalim daw na Waray. Yun, gusto din po ni Jing i-enroll si EG doon sa may mga varsity kasi mataas si EG, tapos hilig po niya ng basketball. Kaso lang hindi po natuloy, iwan ko kung ano ang mga kadahi-dahilanan na hindi pa po natutuloy siya magpunta dito. Tapos nanghihinayang si Jing kasi pinapatapos sana siya doon sa pinag-enrollan niya kay Maintimang na pinag-aaralan ngayon ni Mariel. Third grading. Di po siya.
Sabi niya kaya naman daw kuno sa sa project. Pero parang nakakano naman graduate ka doon, puro project lang yung pinasa mo. Basta iwan ko. Kasi gusto ni Jing, patapusin mo muna siya doon bago, siyempre sa susunod na pasukan, grade 11 na po siya. Papasok sana siya sa sa Compostela na mayroong para sa mga varsity. Iwan ko lang. Hindi ko na lang po. Parang ako din po yung namumroblema. Sana ako na lang po yung mag-aral. Kasi binibigyan na po ng chance na makatapos sila. Parang hindi interesado. Si Piyang yung yung interesado magpunta dito. Kasi sa susunod na pasukan, grade 1 na si Piyang. Sabi niya, si Piyang Siskidi, sabi niya, kasi nakapunta naman po siya doon sa Compostela, yung eskwelahan ng elementarya doon sa Compostela, malapit lang, pwedeng lakarin din. Natingnan ni Piyang, sabi niya doon daw siya mag-aaral. Sabi ko walang mag-alaga doon sa iyo kasi si Kuya si Tito Jing mo maga pa yan nagigising. Sabi niya magigising din ako ng umaga. Tinatanong ko siya maglalakad ka papunta doon. Oo daw, sabi niya. Parang interesado po siya sa Compostela mag-aral or iwan ko kung dito kasi siya kila Chrislyn na din dito nag-aaral tapos si Sia. Pag nagbibideo call po, sabi niya, Mama Dax, pupunta na ako dyan dahil dyan po ako mag-aaral. Sabi ko, sige. Pero hindi papayag yung papa niya. Lahat sila, mga bata, interesado. Iwan ko si Isra kung matuloy po siya kasi gusto po ni Rilan din na pag mag-high school si Isra, dito po sa pinag-aralan ni Sansan i-enroll. Sabi ko sa kanya, okay naman yun. Malaki naman si Isra, hindi naman yan magiging pasaway. Yun lang, pag first year pa lang sa pinag-aralan ni Sansan, yung monthly po niyan is 1,000 plus meron po silang binabayaran na stencil. Hindi, 950 plus stencil 55 na ngayon, bali 1,005 pesos po yung monthly. Pero sa first year lang po yan. Magiging scholar ka. Basta kompleto yung yung requirements na hinihingi nila para scholar. Sa first year, talagang magbabayad muna ng 1,000 kasi sabi nila first year simula pa lang, siyempre pinaprocess pa yung yung papilis ng mga magiging scholar, tapos pinapasa pa sa sa Manila. Bali ma-approvean po yan mga 1 taon pa, 1 taon or basta ganun. Basta yung kay Sansan, bumabayad pa siya noon ng first year, grade 7, ng 1,000 kada month. Pero pag buwan ng March, ibabalik po, may refund. Yung binayad mo, ibabalik sa'yo, may refund po. Tapos pagka grade 8 na, wala na po silang ganong babayaran. Ngayon, si Sansan, 150 na lang po yung kada exam niya, tuition. Kasi, covered na po siya ng ng scholar. Yun. Yung binabayad mo sa grade 7, pagkatapos ng klase, ibabalik po yan. May refund. Pagka grade 8, hanggang sa pag grade 12 dyan sa Horado, parang, siguro pag grade 12, wala na pong babayaran. Wala na pong babayaran dyan sa pinag-aaralan ni Sansan.
May kunting mga contribution, siyempre para sa room, may mga kunting-kunting contribution. Yan nala po yung nila, yun nala po yung nababayaran. Minsan, hindi naman gaano kamahal yung mga contribution. Yun nga lang si Sansan kasi kasali po siya sa DVLC, yung banda. Kaya yun, medyo malaki yung nagastos ni Mama Walin kasi costume pa lang. Pero mabuti naman po yun na kasali yung mga bata sa mga extracurricular sa mga eskwelahan para hindi po sila magbulakbul. Kagaya ni Sansan na yan. Si Sansan, kamukhang kamukha na po yung papa niya dahil nag-reduce po si Sansan dahil sa sa kapar-practice ng banda. May baon naman siya, nagbabaon naman siya ng kanin. Ayun, minsan nalilipasan siguro. Hindi nalilipasan, hindi sa oras po yung kumakain yun. Medyo lumiit na si Sansan, nawalan na po yung niya, yung buy eye. Nawalan na po. Sa kapra-practice. Kahit linggo may practice po sila. Minsan parang naaawa na lang po ako sa kanya dahil pagdating dito, parang pagod talaga. Minsan kasi nakikita namin ni Papa Bits pag nagpupunta kami sa merkado. Yung praktisan po nila sa taas, sa may simbahan, kasi maluwag po yung plaza doon. Tapos malayo sa mga bahay, okay lang magingay. Tapos wala naman pong misa. Simba. Kaya doon ma-limit or kadalasan po sila nagpa-practice. Minsan nakakasalubong po namin yung kasi ni Sansan dalawa, yung drum sinasabit dito, tas dalawa. Nakaano po siya. Parang snappy yung lakad. Kaya maano po yung tiyan niya. Liliit. Budbud kabud. Sa kasasalita natin sa kadadaldal, ayan, 7 piraso. 3 na lang. Agoy-agoy. At parang may naririnig na po ako dito na nagsisilpon na. Tingnan natin. Ayan, gising na nga. Kaya pala. Uy, nanonood na ng TikTok. Bangon na dyan, bangon. Tapos magligpit ka ha. Pero unay nato na electric pan. Oh, nauubo ka na tagkot. Yan! Bulaga. Masumat. Sige, ligpit muna dyan. Ligpit. Bintana. Kuha nanay. Ito. Buksan yung bintana. Buksan yung magic bintana. Okay, yan. Yan ang trabaho niya pag nagigising. Yan, binuksan na niya yung Sige, magligpit ka na dyan. Ay, ito gawasan kipit. Ako nala, di ka maabot. Sige. Gabi, iwan ko. Naalala na naman yata yung papa niya. Kasi naririnig kong humihigbi. Ha? Ano man ba't umiyak ka kagabi? Anong hindi? Anong dahilan umiyak ka? Ha? Ano man? Sige daw. Sige daw. Kaya ano pagtuok? Ha? Sinaligpit na. Sige. Kahit hindi yung pagkatupi, basta nagliligpit. Uri ka klase yan na. Walang klase, sabi ni ma'am. Sina? Sige, lagay mo lang dyan.
Sina. Jesus, ano yan? Napasok ako. Napasok ka. Mm. Mm. Ayos at bedsheet. Ayos ah. Sige na. Para kumain na. Yan. Kaya yan ni Sia. Tingnan nyo guys. Oh. Yung ano, iatras mo para hindi yung baba, iatras para hindi ganyan. Doon pa, iatras pa doon sa dulo kasi matutumba. Yan ang siya nyo. Di malinis na. Galing-galing daw ng siya nyo ano. Ayan. Kumuha na kaagad siya ng budbud kabud. Mag-ano ka muna ng ano ng buhok mo. Magtali, tas maghilamos muna. Hi guys, kain po tayo ng bubud-kabod. Ito yung the best ng Cebu, budbud kabud. Nanalo po yung budbud kabud noong sinulog. Sikan placer siguro sila. Diyan sa Katmon. Sabi ni Sia, sa kanya lang daw ito, 3. Oh, nahulog. Yan ang Sia nyo. Bagong gising, ano na po siya, smiling. Pero kung nandito yung papa niya, agoy. Kaya nag-iinarte sa papa niya na mismo papa niya na nababagot. Kasi hindi matake ang gusto. Pero kung wala yung papa niya, ganyan yan si Sia. Kung ano, sige daw. Wala, ang nagagayad lang kami kasi wala kami ng bigas. Walang bigas, usang sakong bigas yun. Ulam. Oh, ulam, meron kang ulam. Malapit-lapit nang umuwi si mama. Hindi nagsasabi kung kailan uuwi, pero malapit-lapit na. One day, pagising ni Sia, nandyan na yung mama niya. Katabi na. Katabi na daw ko, no. Wow! Sana all. Pero ang masaklap, 10 days lang po yung bakasyon ng mama niya. 10 days lang. Tapos bibigyan kami ng pera. Wow! Wala nang tira yung mama mo ngayon. Kasi marami kayong gastusin. Kaya po, shout out po sa mga nagbibigay ng blessing. Thank you po sa inyong lahat. Shout out. Big love shout out po sa inyong lahat. May ligwan. Patay, ligwan. Patay, ligwan. May naglilipad-lipad kasi na ligwan. Yan. Ayan. Asan na? Asan ang ligwan? Habiray ba? Sige, ayun na. Nahulog yung ligwan, nawala. Nakalipad siguro yung ligwan. Ay, adto. Ha?
Diri, gratasya. Nawala yung ligwan. Sige, kain. Ubusin ko talaga. Ubusin. Mabuti na lang nagtira po ako. Kala ko hindi kakain si Sia ng budbud kabud. Naubos nga ni Sia yung yung 3 budbud kabud. Tapos ako naman, kakain muna tayo. Tayong kakain ng kanin. Kahit kunti lang kasi kailangan natin uminom na ng gamot. Mabuti yun, mayroong pang sabaw. Ito, ulam na ni Sia. Yung sitaw yung ulam natin. Kakain ka ng kuwan? Kanin? Ha? Mamaya na. Sige. Susa. Diba? At saka meron pong nagtatanong kung ilang grams po yung pang high blood ko. 100 grams lang po. Mataas na pa po yan. Mataas na po ba yan 100 grams? Para sa pang... milligrams pala. Hindi grams kasi gramo yun. 'Di ba? Milligrams. 100 milligrams. Sorry po. Maya ka nakakain? Yan ka na makaon? Yan, mamaya na daw siya dahil nabusog na siya sa sa budbud kabud. Wala na. Ubus na. Kasi ubus ni Papa Bin. Bubad ka mo. Yan, umaabot na siya sa lababo, sa gripo. Dati-dati, kailangan niya po pang tumungtong sa upuan. Ngayon hindi na. Malaki na po yung inilaki ni siya dito sa sa sugod. Nagsayaw ng sinulog. Makulimlim na naman. Makulimlim pero hindi naman umuulan ng malakas. Ano lang po siya? Ambon. Maliligo na si Papa Bets. Kasi walang ligo. Tapos yung isa po niya is 5 milligrams. Ano po to? Amlodipine. Fine. Tapos losartan. 100 milligrams. Tapos yung amlodipine 5 milligrams. Kasi pares daw po sila ito. Yun po yung pinaka-maintenance. Na pakiramdam ko naman parang hindi kailangan uminom pero yun naman po yung sabi ng doktor. Pinaka-maintenance na daw. Sumunod tayo sa utos ng doktor. Huwag po tayong maging kampante sa sarili natin or magkumpiyansa. Tulad nga noon, na parang wala lang, hindi ko iniintindi. Yung sakit ng likod ko, hindi ko lang iniintindi. Yun pala is, parang napupunta na po sa masama. Na binabaliwala ko lang, na yun na, time na hindi ko na po
parang hindi na po kayang sakit ng likod ko. Yun, naisip ko na pong magpa-check up na yun po nalaman ko. Nasa ngayon naman na nakapagpa-check up po tayo, yun. Parang normal na lang po yung mga ano natin, yung mga nararamdaman. Parang normal na lang. Na yun nga, sabi ng doktor, minsan magpahinga ka. Huwag daw abusuhin yung katawan dahil yung katawan natin ay isa lang. Yun po yung sabi ng doktor. Tapos yung losartan na medisina, napakapait po. Kaya pag uminom po ako ng losartan, sinasabay ko yung tubig. Hindi ko pinapa sa dila. Kasi pag pupunta sa dila natin yung losartan, napakapait. Sinasabayan na lang po natin uminom ng tubig para diretso. Ayan, umahangin na naman po guys. Tingnan nyo yung mga kortina namin inililipad. So, for today's video guys, ayan po. Thank you for watching. Magbabaybay muna ako dahil manghugas na po ako. Mag-umpisa na po tayong maglinis ng bahay. Bye-bye muna guys. Bye-bye. Yung bulinit andyan o. Nagano po siya ng unan. Tapos nanonood po ng TikTok. So, ayan po guys. Mega love shout out po sa lahat ng mga nagbibigay ng blessing. At sa mga viewers po na hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa lahat. God bless us all. At thank you. Thank you sa lahat. So, bye-bye muna.